Kilalanin ang mga Asianong manlalaro na lalaro sa 2025 NBA Summer League at dadaan sa butas ng karayom si KQ para sa spot sa NBA Summer League roster. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Matapos ang matinding season ng National Basketball Association at nahirang na kampiyon ng kupunan ng OKC Thunders at walang kasing init ng mga trade talks, ay dito naman tayo sa welcome event ng NBA sa mga rookies o bagong pasok sa kanilang liga. Ito nga yung 2025 NBA Summer League. Dito ay masusubukan ng mga rookies, especially ang mga top picks, kung ano ang kaya nilang ilatag sa mga teams na nagtiwala sa kanila. Though bago pa nila i-draft ang mga ito, ay garantisado na ang bawat team sa kanilang mga rookie players at alam na ang taglay na kakayahan ng mga ito. Pero syempre iba pa rin ang aktwal na nakikita ng mga NBA team officers ang kayang ibigay ng kanilang mga bagong manlalaro. Isa rin paraan ito upang malaman nila kung paano nila gagamitin ang kanilang mga bagong manlalaro. Pero maliban dyan ay may isa pang purpose ang NBA Summer League sa mga NBA teams. Maliban sa mga rookies ay titignan din ng mga ito ang ilang mga free agent players, lalo na mga international players, para magkaroon din sila ng other option. Minsan kasi sa mga free agent players pa nakukuha ng mga NBA teams ang sinasabing missing piece sa kanilang NBA team regular lineup at pang support na lang ang kanilang mga rookie talent. Pero linawin lang natin ha, syempre ang prior pa rin ng mga teams dito ay ang kanilang mga draft picks, lalo na mga top picks. At sa bersyon ng Summer League na ito ay tila magiging malakas ang suporta ng mga Asian NBA fans sa event na ito ng National Basketball Association dahil sa mga Asian player na lalahok sa short tournament na ito ng NBA. Ating kilalanin ng mga malalaro mula sa Asia na posible nating makita sa NBA Summer League. Unahin na natin ang mga players na guaranteed na nalalaro at nakalagay ng pangalan sa official na lineup ng mga NBA team. By the way mga kahoops, ongoing pa rin ang promo para sa mga sports fans. Kung mahilig ka sa basketball, local man o international, tignan lang ang pinned comment para sa detalye. Ang una na nga dito yung Japanese sensation player na si Yuki Kawamura. Sa inilabas na official na lineup ng team na Chicago Bulls ay nasa mga ang pangalan ni Yuki. Sa mga nagtatanong kung bakit sa Bulls at hindi sa Memphis lalaro si Yuki, ay desisyon po yan ng team. Though still under two-way contract pa rin ang small but terrible Japanese player na ito sa Memphis, ay pwede itong lumaro sa ibang kupunan. Abang-abang ang mga unpredictable pass ni Kawamura na minsan na niyang naipamalas sa NBA. Sunod ay si Kensei Tominaga na naglalaro sa bilig ng Japan. Naka-teammate pa ni Dwight Ramos para sa team ng Levanga Hokkaido. Final 15 lineup ng team ng Indiana Pacers ay pasok ang tinagurang Steph Curry ng Japan. Pero hindi lang si Yuki at Tominaga mga Japanese player na lalahok sa Summer League. Lalaro din para sa team ng New York Knicks ang B-League player na si Yudai Baba. Ayon sa ilang mga reports ay dapat kasali din sa NBA Summer League ang star player ng Korean national team na si Lee Yoon-jung. Kaso nga lang sa mga last minute ay nag-pull out ito dahil nga sa mas priority nito ang kanilang national team. Maraming pwedeng isipin dito. Pwedeng mas malaki ang bayad since allowance lang ang meron sila dito sa Summer League. Pwede ding hindi niya gusto ang team na kanyang lalaruan o baka sobrang nipis lang ng mga minuto na may bibigay sa kanya. Sunod ay ang gumulat sa lahat sa NBA draft. Ito nga yung Chinese player sensation ngayon na si Hansen Yang na lalaro para sa team ng Portland. Dito ay masusubukan ng tinaguriang Jokic na made in China, Chinese Jokic. Break na ito ni Yang para sa lahat na naging duda sa kanyang kakayahan kung bakit siya natawag sa first round ng draft. At ang huli syempre ang ating kababayan na si Kevin Kembao. Though wala pang official na team o wala pa sa official na listahan sa anumang NBA team, ay kasalukuyang nang dinatrabaho ngayon ni KQ yung spot na ito. Kahapon ay nasa sackdown si KQ, kaya matik target ng kampo nito ay ang mag-workout para sa team ng Sacramento Kings na hanggang sa ngayon ay hindi pa kumpleto ang lineup. Nasa 8 players pa lang na nasa listahan ng Sacramento Kings, kung sana ay may tsansa pa rin para sa ating kababayan. Again, hindi po tayo nagsasalita ng tapos dito na pasok na si KQ sa alinmang NBA team lineup para sa Summer League. Ang atin lang ay maging positive thinker na mas mainam na kaysa wala pa nga ay negatibo na, hindi ba?